What's up mga kalods, magpapalit tayo ng swing arm. Yan mga, palitan natin tong ating swing arm ng Butaro swing arm na plus 3 mga kalods, para maangas siya tignan. Palitan na kasi natin to kasi luma na, may isang taon na din to mga kalods. Yan, at meron din siyang gas dito na part, pero goods pa naman mga kalods. Yan, pasok muna natin ang pinakamalapit na intro. Ohayo Final Boss. Mga kalods, tanggalin natin tong gulong sa likuran. Yan, at isusunod natin tong shock. Yan. Yan mga kalods. Yan mga kalods, unboxing muna natin yung nabili nating Butaro swing arm na plus 3. Nabili lang pala natin yan sa Shopee mga kalods. Yan na pala yung nabili nating swing arm mga kalods. Kita naman siya video na ang tibay at may kasama ng ihe. Yan, papasok muna natin ang pinakamalapit na montage. Yan mga kalods, is tatanggalin na natin yung gulong niya. At yan, natanggal na natin yung hub niya sa likuran mga kalods. At ang isusunod natin is tanggalin yung shock. At yan, tinanggal na natin yung tornilyo sa kanyang shock. Ang bolt na ginamit pala natin dyan is 8mm mga kalods. At dyan is tatanggalin na natin yung ehe sa kanyang swing arm. Yan, sa bandang bossing. Yan, tatanggalin natin. At yan mga kalods, yung kaibahan ng plus 2 at saka plus 3 na swing arm. Yan, kita naman sa video. Yung plus 3 na swing arm natin is merong karadyasan mga kalods. Yan, pwede siyang mailipat. Yan, yung dati wala. Yan. At yan naman yung sira ng ating swing arm mga kalods. Ang cause pala niyan mga kalods is yung ating small hub dati, kasi natatanggal yung tornilyo kaya nasasagi sa ating swing arm. Yan pala yung gamit nating washer mga kalods, 2mm kabilaan, para hindi tumabingi yung ating swing arm. At yan naman yung washer na gamitin natin sa kabila mga kalods. Yan. Tinukpo ko na lang mga kalods kasi medyo matigas. Nahirapan ako ipasok yung ehe niya. At yun, nilagay ko na yung washer na hinawakan ko kanina. Yan, goods na mga kalods. Ang isusunod naman natin is yung kanyang shock. Kakabit na natin.
Hirap talaga gumawa ng content mga kalods, lalo na kapag ikaw lang isa, wala kang taga-video. Kaya tinatyagaan ko na lang mga kalods para ma-share yung nalalaman ko sa inyo. At hinipitan na natin mga kalods. Kinamay ko muna kasi hindi pa naman matigas. Yan. At ang gamit pala nating bolt dyan is 8mm na hang. And yung tools na gagamitin natin is 12mm na back range mga kalods. At ngayon ikakabit na natin yung hub niya sa likuran mga kalods. Hindi ko na na-videoan mga kalods yung pagipit sa tornilyo sa ating shock kasi nakalimutan ko. Pero ang gamit kong tools dun mga kalods is 12mm na socket range, or pwede din yung 12mm na back range mga kalods. At yan mga kalods, nahirapan talaga ako. Wala kasing magtutulak ng ihi niya, kaya yan, sobrang nahirapan talaga ako mga kalods. Yan talaga mga kalods, hindi ko naman nakaya, kaya magpapatulong na lang ako. Update ko na lang kayo mga kalods pag naikabit na yung gulong sa likuran mga kalods. At yan mga kalods, naikabit na yung ating swing arm. Yan, hindi ko nilagay yung kanyang adjuster mga kalods kasi maikli yung kanyang kadena at maikli yung tornilyo na sumama sa ating swing arm, kaya hindi ko muna nilagyan ng adjuster mga kalods, kaya malawit muna yung kanyang kadena. Pero gusto na yan mga kalods, lagyan ko na ng adjuster pag nakapalit ako ng 115 na kadena. Yan na kalods. Same lang yung clearance sa ating bushing sa washer na nilagay ko sa may buhos ng banda. Update din lang kayo lods pag nalagay ko na yung adjuster nya. Yan mga kalods, yung update sa ating TMX 155. Yan na pala yung swing arm na content natin na hindi natapos. Yan, nag-adjust na tayo, nilagay ko na sa gitna yung ehe. At nagpalit na din tayo ng kadena na 415 na mahaba. Yan mga kalods, ang dami nang nagbago kasi nag-repaint tayo at nagpalit ng gas tank na bago. Dito na magtatapos yung ating vlog sa ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at ride safe na din mga kalods. Kaya see you sa the next video.